Ayan. Ano pa ba? Nasaan pa ba kayo? Hindi ko makita. Hindi ko makita yung comment ng iba. Hindi po ata yung pupit, kundi nakaw na talaga. Nako, ito nga, pag-uusapan natin ito dahil napakatagal lang itong problema ng bayan. No? At walang gustong, ayaw itong aksyonan ng Kongreso, di ba? Ayaw rin, ano pa ba? Ayaw rin itong baguhin, no? Ang problema pong ito ay napakatagal na. Okay. Napakatagal na ang problema ng galawang pupit ng Kongreso. At sila na rin ang nag-reveal. Okay, ni-reveal pa nila ito during a congressional hearing. During a congressional hearing ng pagtanggal ng legislative franchise ng SMNI. Okay, pero bago ang lahat, hello muna sa mga nasa Tagaytay City at taga-Tugigaraw City. So, pag-uusapan natin itong galawang pupit nila. So, ano nga ba? Naku, naka-shadow ban pa rin pala ako. Pero tuloy lang po natin, no? Tuloy lang po natin ang pag-usap tungkol sa galawang kupit na ito. Pero hello muna sa mga nasa Qatar. Ayan, kamusta ang mga nasa Qatar? Ano pa ba kayo? Kinakaya nyo pa ba ang nangyayari sa ating bayan? Ayan. So, ano ba itong galawang kupit? Diba? So, ang galawang kupit, mga friends and countrymen, ganito, okay, ganito, hello sa mga nasa New York, Cubao, good vibes lang po. Ay, wala pong good vibes sa galawang kupit. Yung good vibes, para lang yan po sa mga high. Hindi nyo po alam, ang salita pong good vibes, galing po ito sa drogahan. So, yan lang po ang gusto kong sabihin dyan, no? Diyan nag-umpisa yan, yung salitang GV, yan ang tawag dyan, good vibes, okay? So, pupunta na tayo dito sa galawang kupit. Okay. So, ako, mga friends, sa totoo lang, ang stand ko dyan sa legislative franchise hearing ng Kongreso laban sa SMNI is the same stand that I had during the franchise hearing ng ABS-CBN noon. Ang franchise ay ito po ay isang pribilehiyo na ibinibigay ng Kongreso at ang Kongreso rin po ay may karapatan na tanggalin ang franchise, hindi kabigyan ng franchise, etc. Anong dahilan nila? Ay, well, kung makakita sila ng dahilan, yun lang ano doon, no? They don't need proof beyond reasonable doubt dahil nga privilege ito ang franchise. So, anyway, so dediretso ngayon tayo dito sa chikahan. So, doon sa unang, alam niyo naman yung nangyari sa legislative franchise hearing ng Kongreso laban sa SMNI, pero hello muna sa mga taga-Almere, Bouten, the Netherlands, ayan. So, eto na nga, okay? Hello July, na-miss mo ako, na-miss din kita. Charot. Anyway, so eto na nga, during the first franchise hearing ng SMNI, okay, pinabulaanan or kinontra ng financial officer ng Kongreso, ng House of Representatives, ang claim daw ng source ni Ka Eric Celis na 1.8 billion ang travel expenses ni House of Representatives, ng Speaker ng House of Representatives na si Martin Romualdez. Hindi na 1.8. So in total daw, ang House of Representatives daw ay meron lang daw 39.97 million travel expenses. 39.7 million. So yan ang sabi nila, ha, 39.7 million. Pero ang nakakaloka kasi, mga friends, kung 39.7 million lang pala ang gagastusin ninyo, okay, ano na ba ngayon? December na. Okay?
39.7, maliit nga, 'di ba? Maliit. Pero bakit ang travel expenses ninyo sa 2023, ang hiniling po nila na travel expenses ng 2023 budget ng House of Representatives ay 2,066,245,000. So, ulitin ko, ang hiniling nilang budget for traveling expenses for 2023 ay 2,066,245,000. Yan ang nakalagay sa General Appropriations Act for the fiscal year 2023. Yaan ang traveling expenses, ang budget na hiniling ng House of Representatives. Okay? 2,066,245,000. Ngayon, ang sabi nila, ang nagastos lang daw nila ay 39.7 in total. Okay? So, bakit ka humiling ng 2,066,245,000 for your traveling expenses ng 2023? Pero ang iyong gagastusin lang pala ay 39.7 million. Sa mga ordinaryong mamamayan, sa mga mabubola nila, okay? Iisipin nila, ay, ang galing-galing naman ng House of Representatives. 2,066,245,000 ang hiniling na lang travel expenses, pero 39.7 million lang pala ang ginastos nila. So, papanaktakan sila ng mga taong walang. Pero ganito yan, mga friends. No? Ginagawa kayong mangmang na mga ito. Hindi ka po pwedeng humiling ng budget ng ganyang kataas, tapos ang gastos mo lang pala ay 39.7 million. Saan mapupunta yung hindi mo ginamit? Okay? May tawag dyan. Ang tawag dyan ay savings. Okay? Gagawin nila, i-declare nila yung savings. Okay? So imagine, friends, okay? Ang hiniling nila ay 2,066,245,000. Yan ang hiniling nila. Okay? Ngayon, saan mapupunta? Okay? Saan mapupunta ang 2,026,000,000? Saan mapupunta? Okay, ulitin ko mga friends, Ang hiniling na budget ng House of Representatives na nakalagay sa General Appropriations Act for the fiscal year 2023 ay 2,066,245,000. Ang ginastos lang daw nila according sa kanilang Senate, sa congressional hearing ng legislative franchise ng SMNI ay 39.7 million. Ang layo, di ba? 2 billion yung hiniling mo, 2,066,000,000. Ang ginastos mo lang pala ay 39.7 million. So, saan mapupunta yung 2,026,000,000? Ipapaliwanag ko sa inyo. Ang sobra, ang 2,026,000,000 na yan ay idedeklara nilang savings. Okay? Savings. Pero mali ito. Mali ito, hindi ito ang tamang konsepto ng savings. Ipapaliwanag ko sa inyo ang tamang konsepto ng savings. Okay? Kung kayo gusto ninyo pang malaman ng inyong mga kainuman, kasama sa bahay, kaibigan, ang galawang kupit na ito ng Kongreso ay i-share nyo lamang ang live na ito. Kung wala kayong pakialam, okay lang din naman. Okay. So, i-declare nilang savings yung 2,026,000,000. Hindi yan ang tamang konsepto ng savings. Ang tamang konsepto ng savings ay ganito. Halimbawa, humiling ka ng budget na 10 million for 50 laptops. Okay? Tapos, bumili ka ng 50 laptops.
And because ang galing ng procurement mo, nakakuha ka na mas mura o magandang deals, ang nagastos mo lamang for 50 laptops ay 9 million. Yung 1 million na yon, savings yon. Yun ang totoong konsepto ng savings. Okay? Kasi, binili mo yung 50 na laptop according to your plan. Kaya ka nga binigyan ng budget na 10 million dahil sabi mo, 10 million ang magagastos sa 50 laptops. Eh dahil doon ay nakakuha, pero magaling ang procurement mo, nagkaroon ka ng magandang deals, 9 million lang nagastos. Yung 1 million na yun savings. Ito ang maling konsepto ng savings. Humiling ka ng 10 million for 50 laptops. Pero, ang nabili mo ay 30 laptops for 9 million. Yung sobra doon, hindi yun savings. Ibig sabihin, may mali. May mali sa lahat. Pagkuha mo ng budget, pag-request mo ng budget kasi poor planning. Kalawa is baka kinupit. Diba? Bakit ka 30 laptops, 9 million? Diba? Hindi, yung natira doon, hindi yun savings. Sa inyong mga pang-araw-araw na buhay, sa mga magulang na nandito, alam nyo ang galawang kupit na ito, lalo na ng mga magulang. Lahat tayo naging estudyante, so siguro kahit isang beses sa isang buhay natin ay ginawa natin ito. Halimbawa sa school, ang school project ay 150 pesos. Tapos pupunta ka kay nanay or tatay, hihiling ka ng 500 pesos. Pero hindi mo sabihin kay nanay na 150 pesos lang yung ginastos mo. Yung natitira doon, i-declare mo savings. Kupit ang tawag doon. So itong kongreso, humiling sila ng 2 billion 66 million, okay, 2 billion 66 million for 2023 for traveling expenses alone. 39.7 million lang pala ang kaya nilang gastusin, which is reasonable. So ngayon, yung matitira dyan, i-declare nilang savings. Ngayon, mga friends, ang savings kasi, pag dineclare mo yung savings, pwede mo na yan gamitin sa ibang bagay. Okay? Isang dating auditor ng government department, sinabihan ako na practice talaga nila yan. Okay? Practice talaga nila yan. Ang ginagawa, at the end of the year, paghahati-hatian yan. Kuha nyo na. Na-declare ang savings, gagamitin sa ibang bagay na nandun sa budget at paghahati-hatian nila. Yan ang katotohanan dyan. Kasi sa tamang budgeting, kung sa 2023, 39.7 million lang ang nagastos mo. Sa 2024, dapat ang budget mo ay malapit dun sa ginastos mo the previous year. Kung 39.7 million lang, dapat sa 2024, ang hihilingin mo ng budget, siguro pwede ka nang bigyan ng maximum na 100 million. Okay, nandyan na yung contingency. Okay. Pero mga friends, ganito kasalaula itong mga buwaka ng inang ito. Ang hinihiling nilang budget, okay, sa 2024, handa na ba kayo? Okay? According to the National Expenditure Program, kahit 39.7 million lang pala ang kaya nilang magastos sa kanilang travel expenses. At yan ay ayon sa financial officer ng House of Representatives. Sinabi niya yan under oath. Bakit ang hinihiling nyo sa 2024 ay 1.3 billion? Okay, 1 billion 333 million. Bakit yan ang hinihiling ninyo? 39.7 lang pala ang kaya nyong gastusin. So sa makatuwid, para kayong mga estudyante, okay, lahat tayo naging estudyante, alam natin itong galawang ito, na humihiling kay nanay at tatay ng 500 pesos, pero ang school project lang pala ay 150 pesos. Bakit ganun ang galawan ng estudyante? Dahil nga, yun ay kupit. Okay? Gustong kumupit. Kayo dyan, sa House of Representatives,
ginagawa ninyo yan dahil gusto ninyo yung kumupit. Wala pong rason kung bakit kayo hihiling ng 1.3 billion for traveling expenses ng 2024 kahit ang according sa inyo, ang nagastos nyo lamang ay 39.7 million. Tama? Dekada na itong practice na ito, matagal na ito. Ayaw nyong baguhin. Bakit ayaw nyong baguhin? Dahil nga, ang sarap-sarap ng buhay ninyong kinukupit ang perang pinaghirapan ng bawat isang manggagawa, ng mga pulis, ng mga militar, ng mga sales lady, ng mga OFWs. Yan ang katotohanan dyan. Kaya ayaw ninyong baguhin, ang sistemang kupit na ito. Tas sa tingin ninyo, uunlad ang Pilipinas sa ginagawa ninyo itong sistemang kupit? O, sabi ni Arlene, gusto nga sobra para may ma-declare na savings. Yan ang katotohanan dyan. Okay? Wala akong pakialam kahit tanggalan ninyo ng franchise ang SMNI. My stand there is my same stand sa ABS-CBN. Ang franchise ay pribilehiyo at ito ay binibigay ng Kongreso. At ang Kongreso ang may karapatang mag-analyze kung ang franchise ay nilalabag sa kung anumang paraan. So wala akong pakialam dyan. Tanggalan nyo ng franchise ang SMNI. Kung gusto ninyo, go. Katulad ng nangyari sa ABS-CBN, go. Pero, kailangan nating bumalik pa ulit-ulit sa usaping ito na bakit kayo humihiling ng 1,333,000,000 for 2024 sa inyong traveling expenses, pero ipinagmamalaki ninyo na 39.7 million lang pala ang nagastos ninyo for 2023 for traveling expenses. Hindi ba isa itong napakalaking kahunghangan? Ito po ay galawan ng kupitero. Ipaliwanag nyo nga sa taong bayan yan kasi wala po kasing hearing ang budget ng Kongreso, ng Senado man at o ng House of Representatives. Wala kayong makikita dyan na pauupiin at uusigin. Kasi nga, sila rin ang nagbibigay ng budget nila. Wala pong checks and balance ang natatanggap na budget ng Senado at Kongreso, ng House of Representatives. They have the power to decide kung magkano ang kanilang kukubrahin sa pera ng taong bayan. Wala kang makikitang pauupuin nila dyan at uusigin kung bakit 39.7 million ang ginastos lang pala nila ng 2023 pero humingi sila ng 1.3 billion for 2024. Pag ibang departamento ang gumawa ng ginagawa ninyo, House of Representatives, pauupuin nyo dyan yung head ng departamento na yon at pahihiyain nyo sa taong bayan. Pero kayo, ipaliwanag ninyo sa taong bayan. Ipaliwanag ninyo sa taong bayan. Bawat isa sa inyo. Bakit? Ano ang moralidad na humihingi kayo ng 1.3 billion for traveling expenses sa 2024 pero ang nagastos nyo lang pala sa 2023 according to you ay 39.7 million. Hindi ba isa itong malaking kahunghangan, kalapastanganan sa bayan? Diba? Oh, sabi ni Concepcion na ulang pa sila from 2.66 billion to 1.399 billion. Alam nyo kung bakit? Kasi ilalagay na, iikot na naman nila yung pwede nilang pagkunan ng savings. Maraming pwede kasing pagkunan ng savings. Katulad na dyan, merong nakalagay professional services. Ang malaki ng professional services, ha? May extraordinary funds. Pwede nilang ikot-ikutin yung iba dyan. Okay? Pero yun ang
malaking question. Bakit kayo humihingi ng 1.3 billion for 2024? 39.7 million lamang ang inyong nagastos for traveling expenses. Hindi po ito fake news, mga congressman. Ito talaga ay sinabi ninyo sa hearing ng House of Representatives. Itong nakalagay sa dokumento sa General Appropriations Acts for the year 2023 as a National Expenditure Program for 2024. Ang hinihiling ninyong traveling expenses for 2024 ay 1.3 billion. Ang kaya nyo lang palang gastusin ay 39.7 million. So saan nyo ngayon? Bakit ganun kalaki ang hinihiling ninyo? It's not even 50% of your actual expenses ang hinihiling ninyong budget. Not even 50% more. Okay? 1.3 billion is how many percentage more sa inyong actual expenses? Diba? Diba? So, ano ngayon ang dahilan ninyo? Kayong mga nakikinig sa akin, pag-usapan ninyo sa inyong inuman, sa inyong hapagkainan, itanong ninyo sa inyong mga sarili, tama ba ito na ikaw ay may actual expenses lamang na 39.7 million, pero ang hihingin mong budget ay 1.3 billion? Tanungin ninyo ang inyong mga sarili kung may mga konsensya pa tayo bilang isang Pilipino. Tanggap ba natin to? Ganito na ba kasama ang budhi natin ng mga Pilipino? Tanggap natin na sasabihan tayo na 39.7 million lang pala ang kanilang travel expenses.